Sa linggong ito, sinimula ng Rusya at Belarus ang pinakamalalaking magkasanib na ehersisyong nuklear sa makabagong kasaysayan. 65,000 sundalo, 200 missile launcher, 13 submarino. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang Belarus. Isang bansang dati ay neutral, ngunit ngayon ay nakatutok na ang mga ugiba sa Europa. Hindi pinapaliwanag ng balita kung anong ugat nito dahil matagal na nagsimula ang kwentong ito. Nagsimula ito sa desisyon ni Lukashenko ilang taon nang nakakaraan na hindi na niya mababawi. Para maintindihan ang nangyayari ngayon, kailangan nating balikan ang Agosto 2020. Ang Belarus ay nag-aalab, hindi literal pero halos ganun na rin. Matapos ang halalang kampanguluhan na tinawag ng mundo na Pandaraya, nagprotesta ang mga tao sa kalsada ng ilang linggo. Daan-daang libong tao ang lumabas sa mga kalsada sa buong bansa. Ito ang pinakamalaking kilusang bayan na nakita ng bansa sa loob ng mga dekada. Nagwelga ang mga manggagawa sa pabrika, nagmartsa ang empleyado ng gobyerno at bumuo ng human chain ang kababaihan sa lansangan. Mukhang tapos na si Lukashenko. Inaasahan ng mundo ang kanyang pagbagsak. Pero dumating ang tawag sa telepono. Tumawag si Putin at nag-alok ng hindi matanggihan ng diktador. Suportang pampolitika, bilyon-bilyong tulong pinansyal at kung kinakailangan, suporta ng militar. Kapalit nito, lalo pang magiging depende ang Belarus sa Russia. Tinanggap ni Lukashenko. Ang mga protesta ay marahas na dinurog. Libu-libong tao ang inaresto. Nakaligtas siya. Ngunit sa oras na iyon, kahit walang papel o talumpati, may isinuko siyang di na niya mababawi. Ang soberanya ng sariling bansa. Ang mga taong lumabas sa kalsada para patalsikin si Lukashenko ay hindi alam na sa kanilang pagkabigo, binubuksan nila ang daan para sa mas masahol pa. Hindi lang nga natili ang diktador sa kapangyarihan, kundi may utang na loob pa kay Putin na babayaran gamit ang buong bansa. Alam mo ba ang ginagawa ni Putin kapag may utang na loob sa kanya na ganoon kalaki? Sinisingil niya ito ng dahan-dahan hulugan. Ang unang hulog ay nabayaran noong Pebrero ng 2022. Nang pasyahan ni Putin salakayin ang Ukraine, kailangan niya ng daan mula sa Hilaga at nasa Belarus ang hanggaang yon. At binuksan ni Lukashenko ang mga pintuan. Hindi dahil gusto, kundi dahil may utang siya. Tumawid ang mga tropang Ruso sa teritoryo ng Belarus at sinubukang sakupin ang lungsod ng Kyiv sa loob lamang ng ilang araw. Nabigo ang pagtatangkang iyon. Itinaboy sila pabalik ng hukbong Ukrainyano. Natatak na ang mensahe sa kasaysayan. Hindi na isang neutral na bansa ang Belarus. Isa na itong plataporma ng paglulunsad. Pero hindi doon natapos ang utang. Sa mga sumunod na taon, dahan-dahang lumago ang presensya ng mga Ruso sa bansa, halos hindi napansin. Nagsimulang lumitaw ang mga antena at kagamitang Ruso sa mga bubong ng karaniwang mga gusaling tirahan sa mga lungsod ng Belarus. Hindi ito mga kagamitang pang-telepono. Mga sistema ito na tumutulong maggabay sa mga drone na Shahed, sandatang Ruso na ginagamit para atakihin ang mga lungsod ng Ukraine papunta sa kanilang mga target sa kanlurang bahagi ng bansa. Ang karaniwang mamamayan ng Belarus ay ginawang panangga nang hindi man lang nila alam. Pagkatapos, dumating ang pinakamabigat na kabayaran sa lahat. Noong Disyembre ng 2025, naglagay ang Rusya ng sistemang misil na Oreshnik sa teritoryo ng Belarus. Ang Oreshnik ay isang hypersonikong misil na may kakayahang nuklear. Lumilipad ito ng higit 10x sa bilis ng tunog. Napakabilis nito kaya wala pang depensa sa mundo ang kaya mumarang dito. Kayang tamaan ang target hanggang 5,000 kilometro ang layo. Para malaman mo, kung ipaputok ito mula Belarus, maabot ang Berlin sa wala pang 10 minuto. Ibig sabihin, halos buong Europa ay nasa loob ng saklaw ng armas na ito. Ipapaputok mula sa teritoryo ng isang bansa na ilang taon lang ang nakalipas ay nagsasabing ayaw nila ng digmaan laban kaninuman. Eksaktong gamit ang sistemang ito, isinagawa ang mga ehersisyo ngayong linggo. 65,000 sundalo.
200 tagalunsad ng misil, 140 sasakyang panghimpapawid, 13 submarino. Ang pinakamalaking pinagsamang operasyong nuclear sa kasaysayan sa pagitan ng dalawang bansa na inilahad sa mundo bilang karaniwang pagsasanay. Pero wala sa mga ito ang karaniwan. Narito ang detalye na hindi napapansin sa gitna ng ingay na ito. Dahil habang nakatingin ang mundo sa mga nuclear exercises, si Lukashenko ay gumagawa ng hiwalay na galaw. Kasabay nito na maaring mas magbunyag pa tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Noong Mayo 12 sa pagpupulong kasama ang Ministro ng Depensa, idineklara niyang iimobilisa ng Belarus ang mga unit militar nito upang ihanda ang mga ito para sa mga operasyong labanan. Mahigit 6,000 reserbista na ang inspeksyon. Ipinresenta ni Lukashenko ang plano ng modernisasyon ng armas sa susunod na 5 taon. May mga kalsadang itinatayo sa kahabaan ng hangganan ng Belarus at Ukraine. May mga posisyon ng artelerya na itinatayo rin sa parehong hangganan. At malinaw na sinabi ni Lukashenko, tayong lahat ay naghahanda para sa digmaan. Kung lolobi ng Diyos, maaari itong maiwasan. Kapag sinabi ng diktador na naghahanda siya sa digmaan pero humihiling din sa Diyos na huwag mangyari ito, makikita mo agad kung gaano kalaki ang problema. Hindi siya leader na nagpaplano ng atake ayon sa gusto niya, kundi tao lang na pakiramdam, walang pagpipilian. At ang tanong na naiwan ay, sino ang nasa kabilang panig ng pagpipiliang ito? Alam na ng Ukraine ang sagot. Zelensky. Nagbabala si Zelensky sa publiko na tila sinusubukan ng Russia na hilahin ang Belarus papasok sa digmaan. At may 3 konkretong paraan kung paano ito maaring mangyari, bawat isa ay may iba't ibang epekto sa labanan. Pinakamalamang mangyari ang unang senaryo sa malapit na hinaharap. Imobilisa ng Belarus ang kanilang puwersa sa hangganan ng Ukraine, ngunit hindi ito tinatawid. Isipin mo ang mga hanay na mga sasakyang militar, tangke at mga transporteng panghukbo na nakaparada ilang kilometro lang mula sa teritoryo ng Ukraine araw-araw. Mukhang hindi ito kasing seryoso ng pananakop. Pero hindi ganoon. Hindi maaaring balewalain ng Ukraine ang hukbong sandatahang napakalapit ang pwesto. Kailangan nilang ilipat ang sundalo mula sa silangang hangganan para bantayan ang hilagang hangganan. At doon mismo sa silangang hangganan sa Donetsk ay pinaigting ng Rusya ang pinakamatinding presyon sa ngayon. Ang pagpapahina ng linyang iyon para bantayan ng iba pa ay siyang gusto ni Putin, nang hindi kailangang magpaputok ng kahit isang putok mula sa Belarus. Kung nakakabahala na ang unang senaryo, mas direkta pa ang pangalawa. Pag-abante patungong Kyiv. Isipin mo ang isang hanay ng mga tropa na bumababa mula sa hilaga, dumadaan sa mga bukas na kalsada, papunta sa kabisera ng Ukraine na wala pang 170 kilometro mula sa hangganan ng Belarus. Noong 2022, sinubukan ng Rusya ang parehong ruta na ito at napalaya sila. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Mahigit 4 na taon na may digmaan sa Ukraine. Kulang ang kanilang resources. At ang isang kolum na magmumula sa hilaga ay magbubukas ng ibang ruta mula sa mga lugar na matinding labanan sa silangan. Naghahanda ang Ukraine. 14,000 sundalo ang nakapuesto sa hilagang hangganan at mahigit 1,000 kilometro ng fortifikasyon ang itinayo roon. Gayunpaman, kung gagawin yon, mapipilit ang ilipat ng Ukraine ang mga sundalo mula sa mga lugar na mas kailangan sila. May pangalawang epekto na kakaunti ang nagsasaalang-alang. Kung tatawid ang Belarus sa hangganan, ang Poland at Lithuania na mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization ay magkakaroon ng karatig bansang aktibong nasa digmaan sa kanilang hangganan. Binabago nito ang kalkulasyon ng buong alyansa. At kung ang unang 2 senaryo ay mukhang isang konbensyonal na digmaan, ang ikatlo ay kakaiba. Mas tahimik ito, mas matiisin at marahil ito ang pinaka-epektibo sa lahat. Sa halip na maramihang paglusob, maliliit na unit ng mga Belaruso ang palihim na ipapadala sa kanlurang bahagi ng Ukraine. Maliliit na grupo, walang uniforme o pormasyon sa labanan. Lahat ay may kanya-kanyang target.
Isang tulay, isang linya ng tren, isang imbakan ng gasolina. Ang layunin ay hindi sakupin ang teritoryo, kundi pahintuin. Putulin ang mga ruta kung saan dumadaan ang mga armas at supply mula sa kanlurang Europa. Kung masira ang mga koridor na ito, kakalat ang epekto sa buong linya ng harapan. Walang bala, walang ekstrang piyesa, walang gasolina. Kahit ang pinakasanay na sundalo ay hindi na makakalaban. Sabi ng mga analista, panlilinlang lang ito at puro salita si Lukashenko, walang aksyon. At malamang tama sila sa ngayon. Pero may isang bagay na di isinama ng ganitong pag-iisip. Pinalalakas ng siklo ang sarili nito. Habang naglilipat ng mga tropa ang Ukraine sa Hilaga, patuloy namang sumusulong ang Russia sa silangan. Habang sumusulong ang Russia, lalo ring pinipilit ni Putin si Lukashenko na gawin din iyon. Isa itong espiral na idinisenyo sa Russia at isinasagawa ng Belarus. Salinman sa tatlong senaryong ito, hindi kailanman naging tunay na layunin ang panalo ng Belarus. Panalo ito ng Russia. Si Lukashenko ay gagamitin bilang kasangkapan para sa panglihis ng atensyon, pagpapahina at paglalagay ng presyon sa maraming lugar ng sabay-sabay. Ang kanyang mga sundalo na karamihan ay walang tunay na motibasyon para lumaban sa isang digmaan na hindi naman ginusto ng mga Belarusan ay mamamatay para makausad si Putin sa ibang lugar. Alam ito ng presidente ng Belarus. Wala na siyang kapangyarihan para tumanggi. Pero may isang aspeto sa kwentong ito na lampas pa sa anumang sitwasyong militar. At ito ang bihirang maabot ng mga balita. Pag-isipan mo mabuti ang nangyayari dito. Isang lalaking namuno ng mahigit 30 taon gamit ang kamay na bakal, nakaligtas sa protesta, mga samsyon at pressure ng mundo. Nananalangin ang lalaking ito sa Diyos na huwag matuloy ang bigmaan. Dahil alam niyang wala na siyang kontrol. Hindi nabaliw si Lukashenko. Isa siyang lalaki na nawalan ng kontrol sa sarili niyang bansa at hindi pa niya ito inaamin sa mundo. Noong 2020, pinili niyang tiyakin ang sarili niyang kaligtasang pampulitika. Pero ang kapalit ng kaligtasan ngayon ay binyayaran gamit ang sobera niya ng Belarus. At ang presyong iyon ay ngayon ay unti-unti nang sinisingil sa lalo pang malalaking hulog. Ang Oresnik na nakatayo sa teritoryo ng Belarus ay hindi sumusunod kay Lukashenko. Ang mga drone na lumilipad sa himpapawid ng Belarus ay hindi kinokontrol ng Belarus. Kinokontrol ito ng Russia. Ang mga pinakamahalagang desisyon tungkol sa kinabukasan ng bansa ay hindi doon ginagawa. Ginagawa ang mga ito sa Moscow, sa Russia. Ang totoo ay naging base militar ng Russia ang Belarus na may sarili nitong watawat. At ngayon, si Lukashenko ay sumusunod sa mga utos ni Putin. Hindi na tanong kung sasali siya sa digmaan. Ang totoong tanong ay ito. Kung sabihin ni Putin na panahon na, kaya bang tumanggi ni Lukashenko? Ayon sa kasaysayan ng huling 5 taon, ang sagot ay hindi. At habang pinagmamasdan ng Europa ang mga pagsasanay nuklear ngayong linggo na may lumalaking pag-aalala, mahalagang tandaan ang isang bagay, hindi ito ang simula ng isang krisis. Ito ay resulta ng isang desisyong ginawa noong 2020 na ngayon ay binabayaran na habang nangyayari ito, paunti-unti, hulugan. Ang hulugang binabayaran na yon ni Lukashenko ay may pangalang soberanya. At matagal na itong nagastos. Ikaw, ano tingin mo? Naniniwala ka bang sasali ang Belarus sa digmaan sa Ukraine? O may natitira pa bang puwang si Lukashenko para labanan ang presyon ni Putin? Ilagay ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nagbigay ito sa iyo ng bagong pananaw sa sigalot, ibahagi ito sa isang taong kailangang maunawaan ang larong ito. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Babalik kami linggo-linggo na may pagsusuri lampas sa balita hanggang sa susunod na video.